Bago ang lahat, luma muna. Kung merong isang team na nasa top 6 or top 8 ng West dapat, kaso hindi, ito yung Sacramento Kings dahil kay DeMar, De'Aaron Fox at Domantas Sabonis. Sila yung team na merong tinatawag na missing piece last year at nakuha nila this year. Last season, nasa 17-11 record ang Sacramento sa first 28 games. Kasama pa sila noon sa top 6 ng West. Ngayong season naman, meron silang 13-15 record. Pang number 12 sila sa West. Isa pa sa best season ni Domantas Sabonis na meron ngayon 21 points, 13 rebounds, 6 assists, 63 and 44%. All-star number yon para kay Domantas. Malapit pa yon sa rating ni Nikola Jokic kung ibabase sa efficiency. Si De'Aaron Fox naman halos nasa best season pa rin, 26 points, 5 rebounds, 6 assists, 1 steal, 48 and 32%. Ang missing piece nila si DeMar DeRozan na meron 22 points, 4 rebounds, 4 assists, 48 and 30. Isang masamang pangitain doon yung sinabi ko dati na dumating si DeMar sa Sacramento, mananalo na si Anthony Davis kontra kay Sabonis. Hindi lang isa, ngayon dalawa na dahil kay DeMar. Mismong mga fans na din na nagsasabi dating merong mga player ang merong balat. Pero si DeMar, hindi talaga maganda ang season niya kapag may kasama siyang LeBron sa conference na nilalaroan niya. So hindi na nagkataon yan mula Raptors hanggang lumipat si LeBron ng West at si DeMar naman nasa San Antonio. So marami magagalit sa statement na to, pero kapag nag-retire si DeMar DeRozan, maaalala siya na player na hindi manalo kay LeBron. Huling nakapasok ang San Antonio sa playoffs noong 2019, si DeMar DeRozan andun pa. Ito rin yung unang taon ni LeBron sa West. Hindi rin siya nakapasok noon ng playoffs. Pero nung time na si LeBron ay nakakapasok na ng playoffs, natigil na yung streak ng San Antonio noong 2020 until lumipat si DeMar sa Bulls noong 2022 at nagkaroon naman ng magandang season. Di umano walang identity ang Sacramento after 28 games. Dati silang 3-point shooting team, ngayon bumagsak ang ranking nila sa number 23. Number 12 sa standing yung Sacramento, pero sila ang number 7 sa offensive rating. Sila din ang kasama sa top 10 ng field goals at points per game. Sila lang ang tanging team na kasama sa top 10 or top 15 na may mataas na points per game pero wala sa at least top 10 ng standing. 2 spot below pa sila dun. Ang Sacramento din ang isa sa mga team na mababa ang turnover. Double-sided yung meaning na yon, ibig sabihin lang bihirang mawala sa kanila ang bola. Ang problema nga lang dahil sa defense nila, kahit meron silang 13 turnover per game, nabibigyan naman nila ng 18 points per game yung kalaban galing sa turnover nila. Kaya wala din yung stats na yon. Meron din silang 19 per game wide open 3-point shot na naibibigay sa kalaban. Isa lang din naman talaga ang nagiging issue dun. Sinasabing hindi fit si DeMar DeRozan sa system ni Coach Mike Brown. Dahil nga sa isolation at mid-range ni DeMar, dahil bumaba ang kanilang drive per game. Either inside or outside ang shooting ng Sacramento dati. Last year, ang kalahati ng points ni DeMar DeRozan ang gagaling sa pick and roll offense. Number 6 si DeMar sa buong NBA noong last season. Ngayong season naman bumaba si DeMar DeRozan na almost 5 points per game na lang siya galing pick and roll mula sa 10 points per game niya last season sa Bulls. Pati drives niya or ito yung papasok sa loob ng paint bumaba din. So maalin lang talaga dito i-trade ng Sacramento si DeMar DeRozan para masagip yung season nila na base naman sa mga article malabong i-trade ng Kings si DeMar dahil bihira na nga lang sila makakuha ng star player. Or yung kalimitang nangyayari naman na ang coach ang papalitan na isa sa main player lang ang dumagdag sa Sacramento na iba agad yung system nila. Hindi umuubra si DeMar.